araw. Ulitin ko, tayo naman lahat Pilipino, basketball crazy. They call us a basketball crazy nation. We are very familiar with PBA, alam naman natin 'yan. At alam natin na ang pinakapaboritong, conference sa PBA ay yung All Filipino. All Filipino Conference. Bawal ang banyaga, bawal ang import, bawal. Kung hindi ka Pilipino, hindi ka pupuwedeng maglaro. Gano'n po dapat ang pinairal. Dapat all Filipino pagdating sa pagliliti, sa pag-uusig at paghuhusga sa kapwa nating Pilipino. Hindi natin kailangan ng import, hindi natin kinakailangan ng imported. Magagaling ang ating mga hukom, magagaling ang ating maestrado, matatalino yung ating mga taga-usig at prosecutor. Hindi natin kailangan ng import. For all we know and for all I care, higit na magagaling yung mga Pilipino na maestrado at hukom kaysa yung nakaupo doon sa ICC. Sapagkat nakita naman kung paano nalabag yung karapatan nung kanilang inaresto si Pangulong Duterte, and the statement of our Chief Legal Counsel, ang namumuno ng local defense team, at nandun nga ngayon sa Dahig si former Executive Secretary at Attorney Bingbong Medeldea, siya'y kinidnap sapagkat wala pong record yan, at hindi siya na booking, walang booking, walang mugshot, walang fingerprinting, wala ring record sa paglabas niya mula sa immigration. Kay Cham Cham, can you explain if tama ba ang sinabi na pwedeng dumakip ang suspect kahit walang dalang hard copy? Basta't alam po ninyo na merong arrest warrant, pero dapat yan ipakita ninyo pagka yung dinakip na. At pagkadakip ninyo, dapat po yan dadalhin ninyo sa korte. Ulitin ko, wala pong hininging special na pribilehiyo o special na atensyon si Pangulong Duterte nung siya ay dinitine sa Villamor. Ang hiningi niya kaisa-isa lamang, dalhin siya sa korte, dalhin siya doon sa tinatawag na competent judicial authority. And this importanteng napapag-usapan ho natin itong mga bagay na ito. Again, ulitin ko, ito'y isang napakahalaga na usaping panlipunan. Hindi lamang po ito patungkol kay Pangulong Duterte, ito po'y patungkol sa seguridad ng bawat Pilipino, na dapat kung may kaso ka, harapin mo. Dito sa Pilipinas, dito ka litisin, dito ka idetine, kung dapat kang idetine, dito ka rin husgahan sa harapan ng mga kapwa mo Pilipinong maestrado, taga-usig o abogado. Hindi ka dapat ibigay ng ganoon na lamang sa isang banyagang korte o sa isang foreign jurisdiction. Yan po'y mahalaga. And again, ngayong hapon ay pumasok yung balita na nag-recuse o hindi pumayag o tumanggi. Tumanggi ang Solicitor General, ang Office of Solicitor General, na mag-abogado on behalf of the government sa kasong nakabinbin sa Korte Suprema, yung petition for habeas corpus. Ang kanilang dahilan, dahil sila'y naninindigan noon pa man hanggang sa ngayon mismo na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Malinaw po yan. At yan, siguro dapat pag-usapan yan sa mga darating pang araw. Kung yung mismong punong abogado ng gobyerno, yung Office of the Solicitor General, ay nagsabing sila ay naninindigan at naniniwala na walang jurisdiction ng ICC at hindi dapat ito pinapasok. Kung nakapasok man ay hindi dapat binigyang daan yung kanilang proseso sapagkat buhay po ang ating mga korte. Hindi pwedeng mangibabaw ang jurisdiction ng ICC sa ating Korte Suprema. Hindi po pwedeng mangibabaw ang kapangyarihan o jurisdiction ng ICC sa ating mga korte. Hindi po sila mas mataas sa ating Korte Suprema. Huwag po kayong masisindak doon sa katagang ICC o International Criminal Court. Kasi yung iba, hindi, international yan. Mas mataas sa ating Korte Suprema yan, hindi ho. Wala pong ganun. Huwag ho kayong masisindak at huwag ho tayong malilito dyan. Wala pong kapangyarihan ang ICC sa ating Korte Suprema. In fact,
Wala pong kapangyarihan ang ICC sa kahit na sinong Pilipinong naririto sa Pilipinas hangga't umiiral ang ating saligang batas, hangga't bukas ang lahat ng antas at baitang ng ating korte, hangga't we are able to dispose and dispense and administer justice to every and for every Filipino dito sa Pilipinas. Wala pong jurisdiction ng ICC, pinatigas lamang yan nitong hapon sa naging desisyon ng Office of the Solicitor General sa kanilang pagtanggi na i-represent o katawanin o ipagtanggol ang gobyerno sa kasong nakabinbin diyan sa Korte Suprema sa habeas corpus sapagkat sila'y nanindigan muli na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. At sa mga nagtatanong ho, hindi lamang ho ito first time na naging pahayag ng OSG. Consistent po ang OSG sa kanilang tindig na walang jurisdiction ng ICC then and now. Yung mga malisyoso po o yung nag-i-spin na naman na tila nape-pressure lamang daw ang OSG dahil sa mga kaliwat kanang kilos protestang nagaganap. Hindi ho. Dati na pong paninindigan ng OSG yan na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Wala pong jurisdiction ang ICC hangga't bukas ang ating Korte Suprema. Consistent lamang ho ang ginawang tindig ng OSG. Sila ay may prinsipyo, sila ay nanindigan at abangan natin kung ano ang magaganap in the days to come sa naging mariing posisyon na base sa prinsipyo na paninindigan ng Office of the Solicitor General. Bago tayo magpatuloy, remind ko lang ho, marami ho ang mag-message sa akin. Meron pong mga fake accounts na ginagamit yung aking pangalan sa lahat po ng platform. Maging mapanuri po kayo. Kung saan ho kayo nanonood, ito lamang ho ang aking official account. Huwag po kayong magpapalinlang doon sa mga gumagamit ng aking pangalan na umano'y official page ko. Ito lamang po yung sa akin. Paki-check nyo po para masundan ninyo ng tama. Baka ho mamaya may kung ano-anong gawin sila diyan o yung iba ho ay nag-sosolicit at humihingi raw po ng donasyon. Hindi ko po gawain yon. Ang akin pong kampanya pagka-senador, kung ano lang ho ang abutin ng mga materyales na dinonate din po ng mamamayang Pilipino. Hindi po ako nanghihingi ng anumang pera ni isang kusing, wala po akong hiningan. So mag-ingat po kayo sa gumagamit ng peking account at ginagamit po ang aking pangalan. Ito lamang po, ulitin ko ito lamang po ang aking official social media page. Ito lamang po, itong dalawang ito na nasa harap, yung Blue App at saka ito pong TikTok. Ito lamang ho, wag po kayo magpapalinlang, wag ho tayo magpapabudol. Ito lamang po ang aking pahina. Kung meron pong gumagamit ng aking pangalan sa labas ng dalawang ito, hindi po akin yun. Hindi po opisyal yun, wala po akong kinalaman doon, lalo pa kung nanghihingi o nagsosolicit ng tulong, pera man, material man, o kung ano man hong materialis ang hinihingi niya, hindi ko po authorize yun at mariin ko pong patakaran sa lahat na nagbo-voluntaryong tumulong sa aking kampanya. Walang manghihingi ng pera kahit kanino, walang manghihingi ng materyales kahit kanino. Ang nagaganap po sa aking kampanya ay isang people's campaign, tulong-tulong, bayanihan, at kung saan man po abutin ang ating ilang pirasong materyales, masaya na po tayo doon sapagkat ito po ay pinagtulong-tulungan natin, kanya-kanya pong printing, kanya-kanyang effort. Hindi ko man po kayo lahat maisa-isang pasalamatan, kunin ko ang pagkakataong ito, pasalamatan kayong lahat ng nagmamalasakit, tumutulong at gumagawa ng mga kung iba't ibang materials na ho. At maraming salamat at magkikita-kita rin po tayo sa mga nalalapit pang araw at panahon. Kay balitang Hopya Mani Popcorn, may Senate hearing daw po about kidnapping ni Tatay Digong
ano po magagawa nito in aid of legislation. Nabalitaan ko rin 'yan, hindi ko alam kung sino-sino ang iimbitahan o ipatatawag, hindi ko rin alam kung ano ang, legislation na nais, gawin ng gagawing, pagdinig na 'yan. Tingin ko ho, what's the use of, having an investigation now? Yung tao po ay nandoon na sa ICC. Dapat yan ay naabatan at kung naabatan, tsaka yan tingin ko hinog yung investigation. Pero sa ngayon, narinig ko rin po yan, may nakapagsabi sa akin, hindi lang buo yung detalye kung kaninong committee at ano yung pakay o layunin ng gagawing investigation at kung matutuloy ba at kung kailan. Abangan po natin. Yung mga kaibigan po natin sa Davao, yung mga Davaoenos, congratulations po at payapa as always. At matagumpay po ninyong naisagawa yung araw ng Davao kahapon. Alam kong mabigat sa inyong kalooban, hindi po naman celebration ang nangyari, kung hindi pagkilos ng pagsasaad ng payapang paglalahad ng inyong saloobin sa nangyari sa ama ng Davao kay Tatay Digong, ang ama. Tinuturing na ama ng higit na nakararaming Pilipino, ang ama ng Republika ng Pilipinas na yan nga ho, ay ngayon ay nasa kamay na ng banyagang jurisdiction o banyagang korte. So yung mga taga Davaoenyo, ako po ay kaisa ninyo, nakikiisa po ako sa inyo at naisagawa ninyo ang inyong payapang selebrasyon kahapon. I don't think we may even call it a celebration, but more of show of support as always kay Tatay Digong at sa pamilya Duterte.